Hello, good evening po. Merry Christmas. And kumusta po kayo dyan sa Hong Kong? By the grace of God, we are doing well dito po sa church namin dito sa Luacan Wesleyan Church. Although may mga membro po tayo na namatay sa COVID. Pero sa ngayon, nagiging medyo maganda na ang situation ngayon dito. Now, I was asked to give uh, my my thoughts about the Sunday school lesson ngayon na tungkol sa tungkulin ng isang asawang lalaki or the responsibility of a husband, which I know that I am not an expert in this field, and I believe that no one does. Katulad nga ng sabi nila, wala pong perpektong asawa at wala pong perpektong pamilya. We are all existing by the grace of God. And so, sa hapon na ito, I would like to give some of my understanding about the lesson. Pag tinignan natin itong lesson natin, ang tinutukoy dito or ina-addressan dito ay ang asawang lalaki. At makikita natin dito na from the book of the Old Testament to the New Testament, may mga instruction po tungkol sa asawang lalaki. Sabi ng Sunday School material natin, there are some problems to be resolved inside the home and inside the family if the husband understand his role biblically, kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At dito po makikita natin yung tatlong sinabi ng Sunday School materials natin na role ng isang asawang lalaki. Ang una po ay yung katapatan or yung faithfulness, at yung pangalawa po ay dependable, mapagkatiwalaan, at pamumuno or it speaks of the leadership. Now, sa unang puntos po dito makikita natin dito excuse me, dito sa Proverbs chapter 5 verse 15 to 18 na ang sinasabi ng isang pinaka matalino, isang pinaka magaling na asawa, because the Bible scholars see that he has 1,000 wives, di ba? So ako nga na may isang asawa, nahihirapan, paano kaya ang 1,000? So King Solomon has the best advice sa mga asawang lalaki. At yung una pong sinabi niya dito ay dito po sa Proverbs chapter 5 verse 15 to 18 na ang isang asawang lalaki ay dapat na tapat or true to his wife. Sabi niya dito na ang isang asawa na totoo or true to his wife or tapat sa kanyang asawa ay yung hinahanap niya kung ano yung nagpapasaya, kung ano yung nagbibigay ligaya or satisfaction sa buhay ng kanyang asawang babae. Makikita natin dito na ang sinasabi dito ay hindi lang sa tinatawag natin na sexual area, but even in the emotional and mental stability of the wife. May warning po dito si King Solomon tungkol dyan sa tinatawag natin na fantasy women or yung mga babaeng nagbibigay ng panandaliang ligaya sa isang lalaki. At ang sinasabi ni King Solomon dito na dapat ingatan, ito ang dapat layuan ng isang lalaki, at ito ang isang warning ni King Solomon. So in order for the husband to get rid of these fantasy women, they have to learn to be true to their wife no matter what. Sinasabi dito na darating man ang panahon na wala na yung tinatawag natin na physical beauty, attractiveness, but the husband should continue to be true to the wife until death. Pangalawa po,
Yung sinasabi dito na ibigay ang pangangailangan ng kanyang asawa to provide for his family. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat holistic yung pagbigay, satisfaction ng asawang lalaki sa kanyang asawa, hindi lang sa emotional, mental, sexual at financial, but especially sa spiritual na bagay. Sabi niya dito na kadalasan ang mga lalaki or mga babae, iniiwan ang kanilang pamilya para kumita, katulad ng karamihan sa inyo. I know the sacrifices that you are doing. You left your family, you left your husband, your small children, grown-up children to find money. So, makikita natin dito na dahil kung minsan mentally at physically absent ang isang ama, nagsasuffer po yung babae, yung asawang babae, na parang siya yung nagpo-provide sa family to look after the needs of the family. So yung pangangailangan na ito, I believe that it is not only speaking of the material things, rather the spiritual things na maibigay sana sa kanyang pamilya. Makikita natin dito na yung may tinatawag na sacrificial love, na kung minsan yung sinasabi nga kanina, iniiwan ang pamilya upang magtrabaho para may matustusan ang mga pangangailangan. Makikita natin dito that the husband should continue to maintain the connection despite the distance. Kahit malayo man siya sa kanyang pamilya, dapat minimintin niya yung tinatawag natin na connection. And we are so grateful today because of the technology. We can connect anytime, we can see and we can talk and we can communicate with our loved ones anywhere. So sinasabi niya dito na ang lalaking hindi ibinibigay ang pangailangan ng kanyang pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at mas malala sa hindi mananampalataya. Ito yung sinasabi ni Pablo tungkol sa financial provision ng isang ama. So sabi niya na he is out of faith, or parang hindi siya nananampalataya kung hindi niya alam i-provide ang pangailangan ng kanyang asawa. Now, sa pangatlo po, makikita natin dito na ang pangatlo ay yung pagpapakita ng spiritual na pamumuno, to exhibit spiritual leadership. Lagi nating naririnig na ang foundation ng Christianity starts in the home. So mukhang questionably po ang pananampalataya ng isang tao, isang ama, kung sa loob ng kanyang pamilya ay hindi niya itinuturo yung tinatawag natin na spiritual na bagay. So nakita natin dito yung example ni Abraham na naging spiritual leader in his home. He taught his child to fear God and to trust God. So makikita natin dito na ito ang isang struggle ng pamilya ngayon, na nawawala o nanghihina yung tinatawag natin na spiritual leadership ng mga father. Katulad ngayong sinabi ko kanina, sa kadahilanan na iba sa kanila ay umaalis to find work abroad, and yung isa dyan, they fail to lead their children to church. They fail to teach their children the Word of God at the early age ng mga bata. So makikita natin dito na importante po yung role ng isang ama. As a father, one of the best thing that he can give to his children is the spiritual heritage, yung tinatawag natin na spiritual heritage na maibibigay sa kanyang mga anak. So sa conclusion na ito, sa pagtatapos, makikita natin dito na ang isang ama, isang asawang lalaki, nag-umpisa po yung relationship niya sa kanyang asawa. Magandang relationship sa asawa.
yung pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, at yung pag-guide sa mga anak at ang kanyang pamilya sa Panginoon. So, this reminds us that there are women today na tinatawag natin na tatay at nanay. May mga tatay din na tatay at nanay. Ginagampanan nila yung role ng asawang babae at asawang lalaki. However, let us always go back to the Word of God. Let us always go back to the Word of God that the father is the head of the family. Pero ang nakakalungkot, maraming mga father ang hindi ginagampanan ang kanilang katungkulan. So, we have to go back. Otherwise, the church or the family will face a great problem when the father does not take his role seriously na sinabi dito sa salita ng Panginoon. So, sa mga father out there, we have to go back kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon na role po natin, katungkulan natin, and let us start doing yung sinabi dito na being true to our wife, pagiging tapat sa asawa, pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, and to provide spiritual leadership inside the home. Ako po ay isang anak ng farmer, at sa kultura namin, hindi namin nakikita yung affection ng mga parents namin. And we did not feel the verbal demonstration of their love. Pero ang nakita ko po sa aking mga magulang, they are hardworking people, especially my dad. He wakes up early in the morning, comes home late at night, and that's how he show his love to our mom and to us, and also to provide for our children. When they got converted, I received Jesus in their heart, I always hear him pray inside his room. Malakas po ang kanyang pananalangin niya. So that gave an impact to my life. That prayer really matters in the life of every Christian. So ako ay nagagalak na hindi ko man nakita yung physical demonstration ng pagmamahalan nila, yung sweetness, yung romantic display, but I know that they love each other, because until now na matanda na sila, they are still together. And so that is the goal, that is the desire of my heart as well. So I hope that tayong may mga asawa, tayong may mga pamilya na, we continue to go back to the Word of God at tignan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, salamat sa pagkakataon na ito na nabigyan ako ng pagkakataon na may bahagi ang konting karanasan, konting kaalaman tungkol dito sa Sunday School lesson natin about the role of a husband. May the Lord God bless you and keep you always. Amen.